Amen. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Ilan po excited sa umagang ito? Amen. Pakitanong mo nga yung katabi mo, excited ka na ba? Amen. Sa online, you can comment down, I am excited. Alright. Diba? So kakatapos lang ng first quarter ng taon, parang ang dami nangyari. Okay, but can you imagine, it's just, we are just in the first quarter, 3 months pa lang. But it looks like parang isang buong taon na yun nangyari. Pero grabe si Lord. Pagpapakita that our God is alive, He is moving, He is doing something. May ginagawa si Lord. Amen? Thank you, Jesus. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang ginagawa? Okay, we are under construction. Pasensya na po kayo, pero malapit na po matapos yan. Amen? So, marami pa pong gagawin ng Panginoon sa atin. At tayo ay tuloy-tuloy na ma-excite. Alright. Sige po, join with me in prayer. Lord, salamat po for this very morning. Holy Spirit, speak to us. Lead us to the Word. Jesus Christ, show and reveal yourself to us through the power of your words. And I pray lahat ng hindrance, lahat ng walls, Panginoon, na makakasagabal sa iyong mga anak para mapakinggan ang salita, both nandito ngayon and even nasa virtual, tanggalin mo lahat. Allow us to concentrate, focus on you alone. Marinig ka namin, makita ka namin, maranasan namin ang kapangyarihan ng salita mo sa umagang ito. But love you, Lord. Baguhin mo kami at ilapit sa iyo gamit ang mga salita mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Muli palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, ang ganda ng series natin last time, di ba? We've talked about family. Sino naniniwala rito? Ilan dito naintindihan mo at nakita mo talaga that your family really matters? Amen? At ang laki ng impact niyan because ilan dito, di ba ngayon, kasama niya na yung pamilya niya naglilingkod kay Lord. Di ba, sumasamba kay Lord. Tama ba? Yun, si Ira, isa yan. Okay, and marami pa. Okay, at marami pang gagawin ang Panginoon. But this very morning, we'll be talking about the importance of God's Word. Ilan dito naniniwala, sobrang importante ng salita ni Lord? Tama ba? At pinag-uusapan natin yung pamilya at I think, di ba, napag-usapan din natin yun na pinaka-importante kaya na i-build natin ang pamilya natin sa salita ng Diyos. Okay? At yan yung pag-uusapan natin. Okay? So we'll be talking about Jesus, the incarnate Word. Alright? So yan. Diba? So wag po kayo, baka first time nyo lang narinig yung word na incarnate. Okay? Diba? But, ibig sabihin lang po ng incarnate is, kumbaga, took the form of a flesh. Nagkatawang tao. So ang Panginoon natin ay ang salita ng Diyos, okay, na nagkatawang tao at bumaba dito sa lupa. At yan yung, dyan iikot ang ating pag-uusapan. Okay, John chapter 1 verses 1 to 5. Ayan. So ang sabi po dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung verse 1 itself is very powerful. Sa umpisa may salita, sa umpisa pa lang nag-exist na ang salita, sa umpisa pa lang may salita na, at ang salita ay kasama na ang Diyos, at ang salita mismo ay Diyos. Okay, sobrang linaw niyan. Okay, verse 2, pinagdiinan talagang mabuti yung kanyang identity. All right? At ang kanyang existence with God. He was with God in the beginning. Verse 3, ang sabi po ng Bible, through Him, dahil nga kasama niya ang Diyos sa umpisa pa lang, at dahil Diyos talaga itong salita na to sa umpisa pa lang, then sabi niya, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nagawa. Through Him, all things were made. Sobrang powerful nitong word na to, na dahil daw sa Kanya, lahat ng bagay na nakikita natin ngayon ay nagawa, yung buong creation. At ang sabi pa, without Him, nothing was made. That has been made. At kung wala itong salita na to, okay, na sa umpisa pa lang nag-i-exist at sa umpisa pa lang kasama na ang Diyos at sa umpisa pa lang ay Diyos, wala daw nagawa. Okay? Wala daw magagawa ngayon. Meaning lahat ng bagay na nakikita mo sa buong mundo, in fact, sa buong creation, sa buong universe, ay nakapattern dito sa word na ito. In Him at nasa Kanya, okay, was life at may buhay. And that life was the light of all mankind. At ang buhay na yon na binibigay ng salita ay ang ilaw daw ng buong sannilikha. Ang ilaw ng buong sangkatauhan. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. At ang ilaw na daladala, okay, ng salita na ito ay hindi kaya daw talunin ang kadiliman. O hindi kayang talunin rather ng kadiliman. Grabe.
So ang ganda. So the book of John actually was written by the Apostle John. Tinatawag din po siyang John the Beloved. Okay? At si John the Beloved po ay part ng 12 disciples ni Jesus na in fact siya po ang pinakahuling-huling namatay sa mga disciples. Because at this moment, okay, noong panahon na ito, patay na po ang yung lahat ng 11 disciples because of persecution. Pinugutan na ng ulo, okay, ipinako sa krus, binalatan ng buhay, at di ba? All the disciples has already been martyred except for John the Beloved. In fact, hindi siya exempted. Grabe, kumbaga, baka may special treatment. No, hindi. Yung persecution na dinaanan ng mga disciples na namatay, parehas din. Ang maganda lang kay John, na-survive niyang lahat. In fact, meron pang historical record na ang tindi ng persecution ni John the Beloved, na imagine mo, ginawa siyang bulalo, pinakuluan siya. And yet, he was able to survive it. Itinapon din siya, ang huling-huling resort sa kanya, itinapon siya sa island of Patmos. Para doon na siya tumanda at doon na siya mamatay. Pero hindi pa rin siya mamatay-matay. May mga tao talagang hindi namamatay. Yan naman yung katabi mo. Okay? Immortal yan eh. Tama ba? Okay? Pero alam mo, maganda nang mabuhay yung mga yung mga mabubuti. Ang problema natin sa panahon natin ngayon, ang mga hindi namamatay, yung mga masasama. Yan ang problema. Pero imagine mo, this apostle survived the tremendous persecutions of his time. At paglabas niya ng isla ng Patmos, nakulungan niya, na akala magiging ending niya na, ay hindi pa because napunta siya sa Ephesus at nagpastor pa siya doon. At dito niya naisulat yung Book of John. Okay? So bakit naisulat ang Book of John? The main purposes why the Book of John was written, of course, is to present that Jesus is the Messiah. So ang purpose ni John, ba't niya sinulat? Para ipakilala, ipresent ang Panginoong Hesus bilang Mesiyas, bilang Messiah. Okay? Ang Panginoon ay Messiah. Yung katabi mo ay may sayad. Magkaiba yan. Malaking-malaki ang diferensya. Okay? Heaven and earth. Tama ba? Okay? Tingnan mo yung katabi mong may sayad. Okay? Alright? So Jesus, to present that Jesus is the Messiah, the Son of God. Na talagang ang Panginoon ay ang nakaprophesy, talagang nakatakda na darating na magiging daan para sa kaligtasan ng lahat. Kay John 20 verses 30 to 31, ang sabi po dyan ng Bible, Jesus performed many other signs in the presence of His disciples. Marami pa raw ginawa ang Panginoon. Nung sinusulat siya ni John, sobrang dami pa daw na nagawa. Okay, ng mga signs and wonders ng Panginoon na hindi na i-record sa libro na yan. In fact, merong record sa Revelation na kung isusulat lahat, nakukulang ang libro. Okay. But, 31, but these are written that you may believe. Pero bakit naisulat daw itong librong ito? Para daw maniwala ang lahat ng magbabasa nito that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Na siya ang Messiah, siya ang tagapagligtas, siya ang tunay na anak ng Diyos. When you say anak ng Diyos, actually, nung panahon nila, ang interpretation talaga dyan is divine. God, Diyos siya. Okay, and that, at sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, lahat ay magkakaroon ng buhay. So life is found no one else other than Jesus. Gusto mo ng buhay? Dumikit ka kay Lord. Tama ba? Ayaw mo mawala ng buhay? Huwag kang lalayo sa Panginoon. Amen? Diba? Pakisabi mo nga sa katabi mo, huwag kang lalayo sa Panginoon. Right? So yan ang isa sa mga purpose. Pangalawa, anong purpose? Bakit isinulat ang Book of John? To present that Jesus is the fulfillment of all the Old Testament of all OT prophecies. Prophecies. So para ipakita na si Jesus ay ang fulfillment ng propesiya sa Old Testament. In fact, in the book of John lang itself, sobrang daming Old Testament prophecies ang na-fulfilled. Alright? Kasi talagang yun ang isa sa mga proof that na siya ang Messiah because i-fulfill niya lahat ng prophecy in the Old Testament. Alright? Okay? Pangatlo, ano pang purpose, bakit sinulat ni John ang Book of John? To present that Jesus is fully God. Kaya makikita mo, opening pa lang ng libro niya. In fact, okay, diba, ang Book of John is the most theological book among all the Gospels. Pag sinabi po natin Gospels, yan po yung first 4 books in the Bible. Matthew, Mark, Luke, and John. At makikita nyo, halos similar sila ng kwento.
Pare-parehas ng kwento yan. Di ba? Yung binasa mo sa Mark, bigla mababasa mo rin sa Luke, yung may mababasa mo rin sa Matthew, minsan may mababasa ka rin sa John. Pero pagdating kay John, medyo ano siya, tawag doon, nag-concentrate talaga siya, okay, highly sa pagka-Diyos ng Panginoon. Pinresent talaga niya. Okay na ang Panginoon ay hindi tao lang, kundi talagang tunay na Diyos. Okay? Pero pang-apat, to present Jesus that Jesus is fully God and fully human. Importante po yan. Pinresent niyang mabuti na si Jesus ay Diyos na Diyos, pero pinresent din niyang mabuti, okay, na si Kristo ay taong-tao din. He is 100% man, tunay na tao, nagkatawang tao, bumaba sa lupa, pero at the same time, He is 100% God. Okay, naintindihan po natin yon. Hindi siya 50% God at hindi siya 50% man. Pag pinagsama mo, 100%, hindi siya ganun. Okay, kasi lalabas siyang parang demigod, para mga pinanonood natin. Sila Hercules, sila Zeus, tama ba, na mga Greek god mythology, okay, na kalahating Diyos, kalahating tao. Hindi, He is 100%. At mababasa niyo yan sa Bible, makikita niyo yan. Kitang-kita, labas, angat na angat ang kanyang pagka-Diyos. Pero angat na angat din ang kanyang pagkatao. Kaya nga, dyan naman nag-concentrate si Matthew. May genealogy siya, pinanganak siya. Tama ba? Nagugutom siya, nauuhaw siya, nasasaktan siya. Lahat ng karakteristik na meron ng tao, meron din siya. Pero lahat din ng attributes at personalities na meron ng Diyos, meron din siya. Alright? So ano ibig sabihin yan? Actually, the book of John, or John wrote the book of John. Okay, huwag kayong malito doon. Kasi yung sumulat ay pinangalan niya yung kanyang writings doon sa pangalan niya. Kasi yun naman talaga ang trend ng unang panahon. Kaya nga Matthew, book of Matthew. Alright? So the book of John, bakit siya sinulat? Actually, it is a counteract. Counteract ito, meaning sagot ito ni Apostle John sa umaangat at medyo popular na heretic. When I say heretic, makakulto. Maling-maling doktrina na kumakalat ng panahon na yon, na pinapakalat ng malaking grupo na tinatawag na Gnosticism. Okay? So meron po yan dyan sa PowerPoint natin. Diba? So pag sinabi po nating Gnosticism, okay, yan po ay blended doctrine. Pinagsama yung doktrina at turo ng Greek dualism and Eastern mysticism. So grabe, imagine mo gaano kakulto itong mga to, na dalawang kulto ang nagsama at nag-merge pa sila at nag-produce sila ng isang malaking kulto. Tama ba? Okay? So, ang tindi ng problema ng mga believers, particularly ni Apostle John noong panahon na yun, kasi ang haharapin niya ay isang malaking kulto, okay, na galing sa dalawang kulto na nagsama. Okay? Imagine mo yun, parang meron kang dalawang kakilalang tropa mo na baliw na nagsama. Imagine mo anong gulo. Okay? Meron kang dalawang disciple na masakit sa ulo, tapos nagkampi sila. Ay, ang sakit sa ulo. Meron kang dalawang anak na pasaway, tapos nagulat ka biglang nag-agree silang dalawa. Ay, ang gulo, ang sakit sa ulo. Amen? So, ano ibig sabihin ng Greek dualism? Nakakadual talaga na doktrina. Yan yung ibig sabihin ng dualism. Yung madudual ka sa sa mali nilang mga turo. Tama ba? May mga tao talaga na pag nagturo, parang naduduwal ako. Okay? Tama? So, Greek dualism view is that all matter is evil. And that only spirit is good. So, ang gulo nitong doktrina to, bakit? Kasi ang doktrina na tinuturo nila, ang lahat daw ng matter, ibig sabihin ng matter, lahat ng nahawakan mo. Lahat ng all that physical matter. Okay? Naintindihan niyo naman po ako. Basta lahat ng matter, lahat ng nahahawakan mo ay evil. Okay? Spirito lang daw ang mabuti. Alright? Okay? Ang teaching naman ng Eastern mysticism, nag-focus sila doon sa secret knowledge. Meron daw talagang secret knowledge na hindi binibigay sa lahat. At yung mga napili, yung chosen at selected na mga special one lang, ang pinili ng Diyos na pagbigyan ng special revelation na yun. So ang special revelation ng Diyos ay hindi para sa lahat. Okay? Hindi, meron lang talaga mga pinili para maintindihan at talagang makilala ang Diyos ng malaliman. Ang malas naman pag hindi ka napili. So para lang pala to sa mga chosen ones. So ano ibig sabihin? Ang paniniwala ng Gnosticism is that for God to be truly good, He cannot become flesh. Para ang Diyos ay totoong maging mabuti, hindi siya pwedeng magkaroon ng matter. Hindi siya pwedeng magkaroon ng katawan. Bakit? All matter is evil. Kaya kung ang Diyos ay magkakatawang tao, ay hindi pwede, magiging masama siya. Naintindihan niyo na ngayon?
Okay, so hindi siya pwedeng magkaroon ng physical flesh. He had to be pure spirit. Kailangan spirito lang ang Diyos. And so they concluded that Jesus could not have a physical body. At nag-conclude sila, tinuro nila yan, nag-house to house sila, tinuturo nila sa lahat, pinupulyot nilang isip ng mga believers ng panahon na yun, hindi pwedeng magkaroon ng physical na katawan ang Panginoon. Kasi magiging masama siya, hindi na siya karapat-dapat na maging Misaya. At may isa pang branch ng Gnosticism, alam mo yung mga kulto, matigas sa ulo, ang problema mo, nanganganak pa sila. Okay, lumabas ang isang branch ng Gnosticism na tinawag na Docetism, na ang teaching nila, di ba yung mga pangalan nila, di ba ibig sabihin ng Docetism, galing yan sa Greek word na dokeo, na ibig sabihin, it seems, mukha lang nagkatawang tao ang Panginoon. Mukha lang namatay ang Panginoon. Para siyang phantom. Hindi talaga siya tunay na nagkatawang tao. Mukha lang, it seems. Hindi siya tunay na namatay sa krus at hindi siya tunay na muling nabuhay. Parang lang. Mukha lang. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Pag manamit, uy, mukhang may pera ka. Mukha lang. Okay? Diba? Okay? Pag tinignan mo mabuti, diba? Parang pumayat ka na. Hindi, mukha lang. Naka-black lang siya. Tama ba? Okay? Oh, hindi ko pinatatamaan yung mga naka-black ha. Sorry. Okay. Okay. Wag assuming. Hindi agad yung grabe naman si pastor. Okay? So, wag assuming. Ha? Okay? Tsaka hindi ka pumayat. Wag kang mag-alala. Okay? Tama ba? Joke lang. Alright. So yan, nasa na ba ako? So dokeo, galing sa Gnosticism, na ibig sabihin, it seems, mukha lang. So, ang teaching nila noong unang panahon ay hindi naman talaga totoong nagkatawang tao si Jesus. Kunwari lang siya nagkatawang tao. Okay, at kunwari lang siyang namatay. Okay, at again, ang sakit sa ulo, because itong Docetism ay nanganak na naman, okay, ulit yan, ng isang view na inadapt yan ni Serentius, na tinawag na Serentianism. Alam mo yung mga masasakit sa ulo, ang hirap talaga nilang ispelengin eh. Okay? I think meron dyan. Ayan, Serentianism. Okay? Na nagtuturo na si Jesus ay tao lang at ang kanyang pagka-Diyos ay bumaba sa kanya nung kanyang baptism lang. Kasi diba, nung binautismohan daw si Jesus, bumukas ang langit, nagsalita ang Ama, at sinabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So doon lang daw bumaba yung pagka-Diyos sa kanya at umalis din bago siya ipako sa krus. Alright? So kumbaga, parang ano lang yon, ginamit lang yung katawan na yon, okay? Para lang sa ganung scenario, after nun, iniwan na siya. Okay? Kaya, nag-conclude sila, hindi talaga totoong naghirap. Hindi talaga totoong namatay at naipako ang Panginoon sa krus. Ngayon, ano ngayon ang repercussion niyan? Ang laki ngayon ng problema ng Christianity. Ang laki ngayon din ng problema natin. Kung totoo lahat yan, ng mga heretic na teachings nung panahon na yon, yung Greek dualism, tama ba, Gnosticism, okay, Serentianism, lahat ng yan, di ba, Docetism. Okay, kasi kung hindi totoong namatay ang Panginoon, kung hindi totoong nagkatawang tao ang Panginoon, hindi siya tunay na pinanganak, hindi siya totoong nabuhay sa lupa, hindi siya totoong naipako sa krus, at hindi siya totoong namatay, lumalabas na hindi totoong nabayaran ang kasalanan ng tao. At magre-reflect yan ngayon sa kaligtasan natin ng lahat ng mananampalataya. Baliwala pala yung faith natin. Baliwala pala yung hope natin kay Lord. Bakit? Ang sinasamba natin ay hindi naman pala totoo. It seems parang binayaran lang niya ang kasalanan mo. Parang niligtas ka lang niya. Parang ligtas ka lang. Parang pupunta ka lang sa langit. Pero ang totoo, impyerno pa rin pala tayong lahat. So baliwala ang ating faith, baliwala ang ating passion, baliwala lahat ng ginagawa natin ngayon. So bakit pa tayo nagpapakabuti? Magpakasama na lang tayo lahat. Bakit mo pa dinedeprive ang sarili mo? Di ba na huwag gumawa ng kasalanan? Tama ba? Baliwala ngayon ng lahat. But we all know and we all believe na lahat ng ginawa ng Panginoon ay totoong totoo. Amen? Ilan po dito convinced at naniniwala na tunay ang Panginoong Hesus, pinanganak, naghirap, namatay at muling nabuhay. Tama ba? Ano ibig sabihin nun? Hindi sayang. Kaya nga di ba mababasa natin yan sa Bible, walang sayang. Our labor in the Lord is not in vain. Hindi sayang ang pananampalataya mo, hindi sayang ang pagbibigay mo, hindi sayang ang obedience mo, hindi sayang ang sacrifice mo. Walang sayang sa lahat ng ginagawa mo. Tunay ka naligtas, tunay tayong bubuhayin muli ng ating Panginoon. Diba? In fact, ang foundation ng Christianity noong unang panahon ay ang resurrection, ang death and resurrection ng ating Panginoon. And because of that, they are more than willing to die for Jesus. Okay? Alam mo, nagpapakamatay ang mga believers dati para sa dalawang bagay. Ano yon? Kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus.
Amen? Ang daming Kristiyano ngayon nagpapakamatay kung saan-saan. Amen? Pero sila, namamatay sila para sa kamatayan at muling pagkabuhay. Bakit? Alam nila, hindi, Lord, kahit na anong danasin namin para sa inyo, Lord, alam namin isang araw bubuhayin mo kaming muli. At yun ang encouragement nila. Tama ba? Hindi ang encouragement nila ay, Lord, magkakapera kami, mabibless kami. Hindi ko sinasabi hindi ang magkakatotoo, mangyayari lahat ng yan. Pero may pinakamatindi silang encouragement na, Lord, kahit hindi kami tumanggap ng yaman sa mundong ito, na kahit hindi sumagana ang buhay namin sa mundong ito, alam namin na sa pagsunod namin sa iyo, mabubuhay kami. Amen, muli. Amen? Actually, ang tindi ng laban ng Christianity noong unang panahon. Because ang laban ng Christianity noong unang panahon ay hindi laban sa kanilang mga personal struggles. Hindi laban sa kanilang mga personalities. Hindi laban, okay, sa kanilang mga identities. Ang problema talaga nila noong unang panahon ay yung, ang laban nila patungkol sa matinding persecution na hinaharap nila dahil sa kanilang pagsunod kay Lord. Okay? Laban nila, of course, sa demonyo at mga pakanan at panunukso ng demonyo sa kanila. At pangatlo, laban nila versus sa mga false teachers na nagtuturo ng wrong doctrine na lumalason ng kanilang kaluluwa. Do you know that wrong doctrine is a poison to your soul? Kaya alam mo, mag-ingat kayong mabuti. Ngayon po, napakadali ng malason ng isang tao because lahat na napapakinggan at napapanood natin sa Facebook. Bigyan ko kayo ng example ng isang lason at nilalason. Hindi po ako naninira, okay? Tama ba? Hindi ko po ito sasabihin para siraan yung tao na to, pero sinasabi ko to para proteksyonan po ang kaluluwa nyo. Amen? Wag na wag ho kayong makikinig kay Pastor Ed Lapis. Sobrang unbiblical ng tinuturo niya. Ayoko po ito sabihin, pero sinabi sa akin ni Lord, magugulat kayo, ang doctrine niya, ang Bible, ay hindi lahat salita ng Diyos. Meron lang doon portion na salita ng Diyos. So sino ngayon magsasabi doon kung ano ang salita ng Diyos at alin ang hindi? Tama ba? Okay lang na wag ka na magsimba. Okay lang wag ka nang mag-tithes. Okay lang wag ka na magbasa ng Bible. Naku, okay? Ang teaching ngayon, okay, ng mga kulto ay nakatago sa humanism. Makatao. Feel good, pero hindi maka-Diyos. Sensya na po kayo, pero bahala po kayo, nasa sa inyo po yan. Pero sinabihan ko na po kayo, wag na po kayong makikinig. Dahil ilalayo niya ang passion mo. Lahat na nakikinig sa kanya ngayon, hindi na nagsisimba. Bakit? Okay lang pala, hindi magsimba eh. Tama ba? Hindi na nagbabasa ng Bible. Bakit? Okay lang palang huwag magbasa ng Bible eh. Tama ba? Hindi na nagre-repent. Yan ang mga doktrina ngayon. Bakit? Hindi mo na kailangan mag-repent. Binayaran na ni Jesus ang kasalanan mo sa krus. Okay, yan ang mga doktrina ngayon. Puro pang pagaan. Okay? Pero nilalayo tayo sa totoong salita ni Lord. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Again, ulitin ko po. Di ba? Wrong doctrine is a poison. It's a lie. Okay? Nilalason ang kaluluwa. Mukhang maganda sa pandinig. Pero ang totoo, lason siya. Kaya nga sumulat si Apostle John para i-counter ang lahat ng maling doktrinang ito na lason sa kaluluwa. Kaya talagang pinresent ni John na si Jesus ay ang Kristo. Tunay na Diyos, tunay na nagkatawang tao, tunay na naghirap at namatay sa krus, at tunay ding nabuhay muli matapos ang ikatlong araw. Ama, balikan natin, pakibaba po, John 1:1-5. Sige po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. May salita sa umpisa, ang salita sa umpisa ay kasama ang Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay, in-emphasize mabuti, kasama talaga niya ang Diyos. Kasi hindi ka po pwedeng maglagay ng kapantay ng Diyos, kasi anything na ilalagay mo na kasama ng Diyos ay Diyos din. Tama ba? Yan po ang ruling ng noong unang panahon. Verse 3, through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. Okay? Hindi siya pwedeng maging kasama sa creation kasi walang kapangyarihan ng angels at kahit na sino. Kung created beings, hindi siya pwedeng makasama sa creation. Meaning, ang kasama lang sa creation, Diyos din kasi may kapangyarihan siya mag-create. Kasama, nagawa daw lahat ng bagay sa pamamagitan niya. In Him was life, may buhay sa Kanya. Life was, hindi ka pwedeng makakuha ng buhay. Ang tanging pwedeng magbigay lang ng buhay ay Diyos. And that life was the light of all mankind, the light that shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So pinresent ng maayos na mabuti na itong salita na to ay divine. Diyos talaga siya. Ang magugulat ka, tatalon po tayo, John 1 verse 14. Sabi ng Bible, and the Word became flesh and made His dwelling among us.
Alright? At ang salita ay sino tong salita? Sa umpisa pa lang nag-exist, sa umpisa pa lang kasama ang Diyos, at sa umpisa pa lang ay Diyos, at itong salita na to, nakasama ang Diyos, kadikit ng Diyos, tama ba? Kasama ng Diyos na gumawa ng buong creation, ay nagkatawang tao. So sino ngayon to? Wala nang iba. Definitely, ang tinutukoy talaga ni John ay ang Panginoong Jesus. Jesus is the incarnate Word. Siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Okay, we have seen His glory. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. Siyempre, si John the Beloved to, nakasama niya. The glory of the one and only Son who came from the Father full of grace and truth. Puno-puno ng biyaya at katotohanan. So, in-establish ng mabuti ni Apostle John na si Jesus ang tunay na Diyos. At in order to do that, John presented Jesus' identity as the eternal Word. Amen? Now, bakit kailangan i-present ni John si Jesus bilang eternal Word? Ba't hindi na lang direct na ipinakilala si Jesus bilang Messiah? Remember na ito po, okay, ang dominant na kausap dito ni John ay mga believers na influence na ng Greek culture. At ang Greek culture, they give high value to wisdom. Kaya nga naging putok ang Gnosticism, higher knowledge, secret knowledge, because yun ang ganun ang taas ng pagpapahalaga ng mga Greek. Kaya nga kinounter sila ni John na gusto nyo ng higher knowledge, sinabi niya, Jesus is the higher knowledge. Jesus is the greatest discovery. Jesus is the highest wisdom. Amen? Pinresent ni John si Jesus bilang the Logos. The greatest wisdom. Amen? Hello, may kausap pa ba ako dito? Naiintindihan niyo pa po ba ako? Amen? Pinakitang mabuti ni John that the Word was coexisting with God from the very beginning. Tama ba? At pinaliwanag niyang mabuti na itong Word na to ay eternally existing. Okay? Itong Word na to na eternally existing ay walang iba kundi ang Panginoon. At ito ay synchronized din sa sinasabi ng Old Testament. Okay, Genesis 1:1-3, ang sabi ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay, now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters, and God said, yun yung Logos. Yung sinabi ni John, in the beginning, ayun yun. Okay, in the beginning was the Word. Sa umpisa pa lang, di ba? Through Him, all things that were made. Okay? Yung God said, yung Logos, yung spoken Word, yung eternal Word. Yun ang dahilan bakit nagawa ang lahat. Psalms 33 verse 6, connected talaga ang Bible. By the word of the Lord, the heavens were made. Their starry host by the breath of His mouth. Grabe. Ilan dito naiintindihan po yung pinag-uusapan natin? Tama ba? Lumalabas na sobrang makapangyarihan ng salita ng Diyos. Bakit? Because ang salita ng Diyos ay Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Jesus mismo. So ano ibig sabihin nito sa atin? So ngayon, ano ngayon ang impact niyan sa buhay namin? Paano namin yan i-gather? Paano namin yan gagamitin sa buhay namin? Makinig mabuti. Ibig sabihin, hindi mo talaga pwedeng paghiwalayin ng Diyos at ang salita ng Diyos. Knowing God is knowing God's Word. Tama ba? Hindi mo pwedeng sabihin, kilala ko ang Diyos, pero hindi mo alam ang salita niya. Hindi mo pwedeng sabihin, lumalapit ka kay Lord, tapos hindi ka naman lumalapit sa salita niya. Hindi mo pwedeng sabihin, you worship God, tapos you are not reading and you are not meditating God's Word. Hindi pwedeng maghiwalay ang Diyos at salita niya. Discovering God will always come from discovering God's Word. Amen? Kailangan natin talagang bumabad sa salita ng Diyos. Tama ba? Hello? The highest discovery is the discovery of God through His Word. Amen? Ang pinepresent ng Gnosticism, hindi, meron talagang secret knowledge na i-reveal lang kung kani-kanino sa mga pinili. Sabi, no, hindi yan sabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, makikilala mo ang Diyos kapag inaral mo ang Diyos gamit ang pag-aaral ng salita niya. Walang selected, walang special. Binigay ang Diyos at ang salita para sa lahat. At kung sino lang ang mag-aaral ng salita ng Diyos, yun ang makakadiscover sa Diyos. Yun ang lalalim sa Diyos. At amazingly, ikinonect ni Apostle John
ang Panginoong Hesus sa salita ng Diyos. Okay? Na ang pagkilala sa Diyos ay pagkilala sa salita ng Diyos. At sino yung salita ng Diyos? Ang Panginoong Hesus. Jesus is the eternal Word of God. Lumalabas, talagang hindi pwedeng mahiwalay ang buhay ng isang believer sa salita ng Diyos. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, basta mahal ko si Lord. Paano yung salita niya? Hindi, basta si Lord lang mahal ko, pero yung salita niya, hindi ko babasahin yan. Hindi po pwede yun. That is contradictory. You cannot love God at the same time hate what God loves. Okay? You cannot prioritize God at the same time, di ba? Okay, alang tawag nito? Itsapuera mo yung bagay na pinapahalagahan ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos at mahalaga sa iyo ang Diyos, mamahalin mo at pahahalagahan mo ang mga bagay na minamahal ng Diyos. Amen? Hello? John presented, that believing in Jesus is connected to believing in God's Word. Amen? Living for Jesus is living for God's Word. Amen? Hello? Hindi pwedeng si Jesus lang ang pinipili mo tapos hindi mo pinipili yung salita niya. Hindi siya pwede. Magkasama sila. You choose Jesus, you choose God's Word. Amen? Hello? Hindi mo pwedeng sabihin, malapit ka kay Lord, tapos malayo ka sa salita ni Lord. Hindi siya totoo. Amen? Lumalabas ng isang tunay na believer ng Panginoon ay hindi lalayo, kundi didikit, kakapit, lalakad ng seryoso at buong buo sa salita ng Diyos. Amen ba yon? John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you. Magkasama talaga. Kaya ang nananatili kay Jesus, nananatili sa salita niya. Kaya nga pwede kang humingi. Okay? Hindi pwedeng puro Lord, tapos walang word. Amen? Ulitin ko hindi pwedeng puro Lord, tapos walang word. Tama ba? Sinasabi mo, mahal mo si Lord, pero mas powerful yung word ng tao sa'yo kaysa word ng Diyos. Hindi pwede. Pag sinabi mong mahal mo si Lord, dapat driven ka by God's Word. Dapat na nagpapatakbo sa iyo salita ni Lord. Alam mo, ang daming tao kaya antindi ng problema nila because inahayaan nilang patakbuhin ng salita ng tao ang buhay nila. Ang daming tao kaya ang baba-baba ng tingin nila sa sarili nila. Bakit? Kasi yung salita na di ba na narinig nila nung bata sila, bobo ka. Hanggang ngayon, dala-dala yung pinatatakbo siya ng salita na narinig niya na bobo ka. Ang dami mo nang narinig na salita ng Diyos, hindi ba binura ng salita ng Diyos yung salita ng tao na nilason yung buhay mo? Hello? Andiyan pa ba kayo? Amen? Ilan po rito gusto mo umayos, umangat, gumanda buhay natin? I-allow mo ang salita ng Diyos na maging dominant force. Maging, tawag nito, i-conquer ka ng word. Dapat maging absolute standard ng buhay mo ang salita ng Diyos. Alam mo, pag naging absolute standard ng buhay mo ang salita ng Diyos, mahirapan ng depression sa'yo. Bakit? Paano ka madidepress? Pambihira, ang pangunahing pundasyon ng buhay mo, salita ni Lord. Tama ba? Pag nag-fail ka at bubulungan ka ng demonyo, failure ka, aangat yung salita ni Lord, you are never a failure. Amen? Di ba, gusto mo proteksyonan ng buhay mo, balutin mo ang buhay mo ng salita ng Diyos. John 8:31-32, to the Jews who had believed in Him, Jesus said, if you hold to my teachings, amen? Problema natin, hinawakan natin yung physical na Bible. Hawak mo lang, pero hindi mo naman pinasok sa buhay mo. Diba? Hindi yung Bible ang pinapahawakan sa'yo, yung laman ng Bible dapat ang hawak mo. Kahit hawak mo yung Bible, 1, 2, lagyan mo pa yung kilikili mo, tsaka dito, tapos ipasok mo ba? Kahit 6, 10 Bible ang hawak mo, kung hindi mo yan i-apply sa buhay mo, bali wala. Ang inahawakan, teaching ng Panginoon. Hawakan mo yung word. Kaya dapat may hawak-hawak ang word sa buhay mo. Amen? Kasi ang pantapat mo at pangtalo mo sa hirap ng buhay, problema, kasinungalingan, pananakit ng ibang tao, at kung ano-ano pa ay salita ng Diyos. Amen? Tunay kang disipulo kapag nakahawak ka sa salita ni Lord. Kaninong salita ka nakahawak? Tama ba? Pangako ng tao, hanggang ngayon pinanghahawakan mo. Pangako ni Lord, ang tagal-tagal na, di mo mapanghawakan. Kaya nga sabi niya, then you will know the truth and the truth will set you free. Ang taong malayo sa salita ng Diyos ay parating malayo ang buhay sa katotohanan. Amen? Amen ba?
Walang truth na nagpapalaya sa'yo. Bakit? Wala namang truth na galing sa salita ng Diyos eh. Kung ang truth na hawak mo ay galing lang sa tao, isang araw magiging lies yan. Galing lang sa tao, it will fail. Anything that galing sa tao will fail us. Pero anything that comes from God will never fail you. Amen? Amen? Hawakan natin ang salita ni Lord. Amen. Wag, 'di ba? Ang taong hiwalay sa salita ng Diyos, iikot lang ang buhay sa kasinungalingan at parating makukulong sa kasinungalingan. Tama ba? Amen. Pag hiwalay ka sa salita ni Lord, maniwala ka, ang dali mo ding humiwalay sa Diyos. Konting problema lang, bibitaw ka. Tama ba? Konting struggle lang, bibitaw ka. Masakit na salita lang na narinig mo, gigiewang ka. Amen? Pero pag nakakapit ka sa salita ni Lord, maniwala ka, kahit na anong pagdaanan mo, hindi ka lalayo sa Diyos. So, ano ibig sabihin nito? Di ba? Okay? 4 na bagay po makikita natin dito. Number 1, living for Jesus is about loving God's Word. Amen? Kinonek ng maayos talaga. Alam mo, galing ni John. Kinonek niya si Jesus dun sa salita. He is the Logos, the eternal Word, the coexisting Word with God. The eternally existing Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kailangan po paulit-ulit para maintindihan natin. Talagang emphasize natin na itong salitang ito nag-i-exist na from the very beginning. Wala pa tayong lahat, existent na yung Word. Tama ba? Okay. Kaya kailangan mo ng Word. Bakit? Nauna siya sa'yo eh. At siya nga ang dahilan, ba't ka nagawa? Amen? Mahirapan talagang mag-umpisa, lumakad. Mahirapan talagang mag-umpisang mamuhay sa mundo ng Kristyanismo ang isang taong hindi naman inumpisahan ang kanyang buhay kasama si Kristo sa paglakad sa salita ng Diyos. Diba? Nung tinanggap mo si Lord, lumapit ka kay Lord at gusto mong lumalim kay Lord, tama ba? Mahirapan ka kung hindi ka lalakad sa salita ng Diyos. Ang paglakad kasama si Kristo ay nangangahulugan ng paglakad kasama ang salita ng Diyos. You will never ever walk with Christ if you are not walking, tama ba, holding God's Word. Amen? Hello? Kapag hindi nag-umpisa sa salita ng Diyos ang buhay ng isang Kristiyano, hindi siya makakapagpatuloy sa pamumuhay niya kasama si Kristo. Pwede mo subukan, pero kapag nagkaroon ng pagsubok, pag nagkaroon ng hirap, bibitaw. Amen? Tama, alam niyo po yan. Okay? Amen? Hindi mo yan pwedeng i-deny kasi alam mo yan. Tama, nangyayari sa iyo yan. Amen? Ang dali nating talunin kapag wala tayong salita ng Diyos na pinanghahawakan. Amen? Living for Jesus begins in loving God's Word. Amen? May PowerPoint po ba yan? Ang pamumuhay kay Kristo ay parating nag-uumpisa sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Amen? Living for Jesus begins in loving God's Word. Kapag hindi minahal, hindi niyakap, hindi nauhaw ang isang tao na tumanggap kay Jesus, hindi siya lalago sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Di ba? Bakit? Ba't hindi lalago? Paano lalago kay Kristo? Yung salita ang nagdala sa iyo kay Kristo eh. Tama ba? So kung yung salita na nagdala sa iyo kay Kristo ay binitawan at iniwanan mo, paano ka lalago? Tama ba? Yung message ni Christ ang nagdala sa iyo kay Christ eh. Kaya para makapagpatuloy ka kay Christ, kailangan magpatuloy ka sa word ni Christ. Amen? Diba? Lumalabas na ang sasakyan o ang vehicle na magdadala sa iyo papunta sa paglago kay Kristo ay salita ng Diyos. Kailangan nakapatong yung buhay mo. Kailangan nakasakay ang buhay mo sa salita ni Lord. Amen? Hayaan mong bitbiting ka ng salita ni Lord, papalapit kay Lord. Amen? Hello? Tama ba? Walang tunay na Kristiyano na huminto, lumayo, tumigil ang buhay sa salita ng Diyos na lumago. Nagkapera, meron. Tama ba? Yumaman, pwede. Tama ba? Na in love, yes. Okay. Tama. Pero lumago, lumakas, tumibay. Amen? Wala. Amen? Hello? Sa salita ng Diyos, mag-uumpisa ang lahat at salita din ng Diyos magtatapos. Amen? A Christianity without God's Word will lead to a weak
ineffective and unproductive Christianity. Tama ba? Ang isang Kristyanismo na walang salita ng Diyos ay mauuwi sa isang mahina, okay, ineffective, hindi ano ba tagal ng ineffective? Hindi effective. Okay. Yeah. Alright? Tama ba? Unproductive, hindi mabunga. Tama ba? Mabunganga pwede. Alright? Na Christianity. Bakit? Ang magbibigay sa iyo ng effectivity at productivity ay salita ng Diyos. Amen. Wala kang makikita sa Bible na tao na kumapit sa salita ni Lord na hindi naging mabunga. Lahat ng lumakad sa salita ni Lord naging effective, naging productive. Amen ba 'yon? A Christianity without God's word will lead to an error-filled life. Pa yung problema mo, okay, ang isang buhay, di ba, na walang salita ni Lord o malayo sa salita ni Lord ay parating mauuwi sa isang buhay na punong-puno ng error. Bakit? Wala kang truth. Ang meron ka, puro lies. Ang meron ka, puro pretensions. Tama ba? Hello, para malungkot na kayo. Okay lang ba kayo? Okay lang? Ilan po dito masaya sa pinag-uusapan natin? Amen? Sa online, paki-comment down mo nga kung ikaw ay okay pa. I'm happy, I'm blessed. Matthew 22:29, tinan mo sabi ng Panginoon. Jesus replied, "You are in error because," ganda ng pagkakasabi, "you are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Hindi ba? Niya sinabing, alam mo, you are in error. Bakit? Kasi wala ka talagang pinag-aralan eh. Hindi ka kasi nag-college eh, kaya puro error ang buhay mo eh. Hindi ganun eh. Di ba? Alam mo, puro error ang buhay mo eh. Bakit? Kasi, tama ba? Mahina talaga yung utak mo eh. Amen? Hindi ganun eh. Sabi ng Bible, you are in error. Bakit? May bagay ka na makapangyarihan na hindi mo alam, hindi mo inalam, hindi mo tinuklas, hindi mo diniscover. Diba? Problema mo, yung scripture, yung word of God is the power of God. Hello? Amen? Ilan dito gusto mo parati filled ka ng power of God? Word of God. Amen? The scripture is the power of God. Ang sakit nung puro ka na error, tapos powerless ka pa. Amen? Diba? Diba? Ang hina mo na, mali-mali ka pa. Wag mo tingnan yung katabi mo. Amen? Hello? Yan ang buhay ng isang tao na kiniklaim na kay Lord pero hindi nakadikit sa salita ni Lord. Tama ba? Powerless. Amen? Error-filled. Magandang errorless eh. Tama, pero ang hirap ng error-filled. Diba? Napuno nga yung buhay mo, pero napuno ng error. Tama? Alam mo yon, ang hirap nung you are 100% wrong. Tama? Okay. Ang hirap nun. Diba? Alam mo, nakakatuwa ka bakit? Punong-puno ka ng kamalian. Tama ba? Ganda ng buhay mo kasi punong-puno ng kamalian. Tama? At yun ang sabi ng Panginoon. Bakit? Hindi ka naman puno ng salita ni Lord. Ilan dito gusto makaiwas sa error? Malalaking error. Mistakes. Tama ba? Okay? Gusto mo makaiwas, punuin mo buhay mo ng salita ni Lord. Hindi pwedeng wala kang salita ni Lord. Huwag ka lang mag-download ng Bible sa cellphone mo. Amen? I-meditate mo. Hindi yung cellphone mo, kundi yung Word of God sa loob ng cellphone mo. Amen? Tama ba? Huwag ka lang basta umattend ng life group, satellite at Sunday service. Pakinggan mo yung preaching, namnamin mo, kainin mo, tapos maging excited ka, grabe, pag uwi ko, gagawin ko to. Amen? Hayaan mong baguhin at patakbuhin ka. Ang tagal na tayong pinatatakbo ng salita ng tao, time naman para patakbuhin tayo ng salita ng Diyos. Amen? Hello? Nung sinabihan ka ng kaklase mong pangit, na-depress ka. Amen. Salita lang ng tao yun eh. Tama ba? Dapat pag sinabihan ka ng salita ni Lord, malakas ka, magaling ka, mahusay ka, successful ka, magtatagumpay ka. Ay, pambira, bumangon ka. Dapat pinalakas ka nun at sinabi, ay grabe, malakas pala ako, magaling pala ako, may magagawa pala ako. Amen. Stop being driven by, di ba, by human words.
Let us be driven by God's Word. Number 2, wala ng time. Okay, intimate relationship with God comes from meditating God's Word. Okay? Alam mo, pressure talaga yung mga nasa media na yan. Okay? Hindi natin de-devotion yung mga yan. Amen. Joke lang po. Amen. Di ba? Okay lang. Ayan, huminto yung oras. Okay. Di ba? Intimate relationship with God comes from meditating. Saan galing ang paglalim mo kay Lord? Sa pamamagitan ng pag-aaral, pag-meditate ng salita ni Lord. Tama ba yun? Okay. Kung meron mang bagay na may kakayahang mag-lead sa isang disciple, paano magiging intimate with God? It is no other than God's Word. Tama ba? Ang maglalapit sa iyo sa Diyos, salita ng Diyos. Hindi ka lalapit sa Diyos kung malayo ka sa salita ni Lord. Without the Word, you will never draw near to God. You will never draw closer to God. Yung level ng intimacy mo sa salita ng Diyos, ang totoong sukatan ng totoong intimacy mo kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin na close kayo ni Lord, tapos ang layo mo sa salita ni Lord. Close ka kay Lord, tapos laging close yung Bible mo. Yes, at least consistent. Tama ba? Close kami kay Lord. Close din yung Bible ko. Tama ba? Yan ang problema. Amen? Di ba? Hello, a closed Bible will never lead you closer to God. Amen? Dapat an open Bible. Amen? Diba? An open Bible. Tama ba? And an open heart to the Bible, to the God's Word will lead you closer to God. Amen? You cannot fake intimacy with God. Hindi mo fake eh. Bakit? Kasi yung intimacy kay Lord ay manggagaling sa pag-i-invest mo ng oras sa salita ni Lord. Tama ba? Kung minamadali mong pakikipag-usap mo kay Lord, walang intimacy. The way to get closer to God is through God's Word. Amen? Hindi ka lalapit kay Lord. Tama ba? Hindi ka lalapit kay Lord. Kahit mag-nature ka, maganda yung nature, na-amaze ka sa creation ni Lord. Tama ba? Okay. Pero kung puro ka lang creation, tama ba? Ang dinidevotion mo ay kalikasan, dagat. Okay yan. Tama ba? Pero hindi mo makikilala ng malaliman si Lord dyan. Amen? Ang buhay na hiwalay at malayo sa salita ng Diyos ay magdadala sa isang disciple, sa isang buhay na hiwalay at malayo din sa Diyos. You cannot separate God to His Word. Amen? Hindi po ba? Hindi mo pwedeng ihiwalay ang Diyos sa kanyang salita. Kailangan. Nung tinanggap mo si Lord, tinanggap mo rin ang salita niya. Amen? Kaya kung tinanggap mo si Lord at hanggang ngayon wala ka pang Bible, tingin ko may problema ka, kapatid. Amen? Kasi hindi lang si Lord ang tinanggap mo. Amen? Tinanggap mo din ang salita niya. Okay? Kasi nung pagtanggap mo kay Lord, di ba, ang nagiging habitat mo na, ang magiging nature mo na spiritual realm eh. Salita na ni Lord eh. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, yung isda, hindi mo siya pwedeng alisin sa tubig. Habitat niya yun eh. Di ba? Yung ibon, hindi mo siya pwedeng pigilang lumipad. Habitat niya yung himpapawid. Pagtanggap mo kay Lord, ang habitat mo na, ang mundong gagalawan mo na ay spiritual, yung salita na ni Lord. Kaya hindi pwedeng hiwalay. Tama ba? What you are to God's Word is what you are to God. Kung ano ka sa salita ni Lord, yung ka rin actually kay God. Kaya kung binabaliwala mo yung Word ni Lord, binabaliwala mo ang Diyos. Amen? Tama ba? Hello? Ilan pa po dito naintindihan ako? Amen? Okay lang pong masaktan tayo kung mababago ka naman. Tama ba? Kasi ang hirap na magpatuloy ka na akala mo okay ka lang, pero ang totoo palayo ka na pala ng palayo. Our strength, our stability, our ability to endure all things. Yung lakas mo, kakayanan mo, yung pagiging matibay mo at yung kakayanan mong tiisin, pasanin ang lahat ng darating sa'yo. Saan manggagaling lahat ng yan? Sa paglakad mo, pag-meditate mo, pag-a-apply mo ng salita ng Diyos. The more kang lumalalim kay Word, sa Word ni Lord, magugulat ka, the more kang tumitibay. Tama ba? Okay? The more kang lalakas, the more kang, di ba, nagiging matiisin, the more nababago ang buhay mo. Amen. Number 3, doing things for Christ depends on how you are treating God's Word. Yung magagawa mo para sa Panginoon ay nakadepende sa kung paano mo tinatrato ang salita ng Diyos. Ilan po dito gusto mong magamit ka ni Lord? Di ba? Okay? But I wanna tell you, okay, serving God is not just about desiring it. Kasi marami naman nagdi-desire na magamit ni Lord, pero hindi magamit-gamit. Bakit? Hindi mo naman kinargahan ng buhay mo ng salita ni Lord. Tama ba? Bumili ka ng sasakyan, at kahit anong kagustuhan mo na magamit yung sasakyan, kung hindi mo yan kakargahan ng gas o ng diesel, hindi aandar yan.
Tama ba? Hindi porket bumili ka ng vehicle, ibig sabihin no, magagamit mo na yung vehicle. Kailangan kargahan mo yung vehicle na magpapaandar sa Kanya. Amen? Kahit gusto mong magamit ka ni Lord, kung hindi ka magme-meditate ng Word, di ka magagamit. Amen? Kahit, di ba, ang ganda ng testimony ni Ira, kahit gusto, hindi, naiingit ako sa kanila, gusto ko rin naman mag-testimony na magbigay, gusto ko rin magbigay. Pero alam mo, yung kagustuhan mo magbigay, kagustuhan mo mag-serve, kagustuhan mo magpagamit, kagustuhan mong gawin ang kalooban ni Lord, mauuwi lang lahat yan sa kagustuhan hanggat hindi ka nag-a-apply at nagme-meditate ng Word. Tama ba? Kasi kapag hindi ka nagme-meditate ng Word, di ba? Kasi lagi na lang, di gusto ko naman kaya lang. Lagi ka may kaya lang, kaya lang, hirap ng buhay namin Kaya lang kasi ang dami ko pang kailangan unahin Kaya lang kasi ang dami ko pang kailangan asikasuhin. Kaya lang kasi may studies ako Kaya lang kasi may trabaho ako Lagi kang tatalunin ng kaya lang. Yung desire mo ay papatayin ng kaya lang. Pero kung nagme-meditate ka ng Word of God, yung desire mo empower nung salita ni Lord. Kaya mamamatay lahat ng kaya lang at yung desire mo itutulak ka niya para gawin mo yung pinaggagawa ng Diyos sa iyo. Amen? Very impossible sa isang tao na magawa niya ang pinagagawa ni Lord. Di ba? Verse 3, anong sabi ng Bible? Through Him, all things were made. Nagawa ang lahat dahil sa Word. Okay? At kung wala daw yon, wala daw magagawa. Kaya kung walang Word sa buhay mo, tama ba? Wala si Jesus at wala yung salita ni Lord, hindi ka makakagawa para kay Lord. Kahit i-desire mo. Tama ba? Remember that it is through God's Word that the entire creation has been made. Ang foundation ng lahat na nakikita natin ay salita ni Lord Tama? Di ba? Psalms 33 verse 6, ulitin ko lang, by the word of the Lord, the heavens were made. Salita ni Lord ang dahilan, ba't nagawa lahat The starry host, by the breath of His mouth. Meaning, nakapattern ang buong creation sa Word. Ang foundation ng buong creation ay Word of God. Nagawa ang lahat dahil sa salita ng Diyos. So kung ang lahat ng bagay nagawa gamit ang salita ng Diyos, meaning lahat ng bagay na ipagagawa din ng Lord sa iyo, magagawa mo kung puno ka ng salita ng Diyos. PowerPoint please. It is only through equipping ourselves. Hindi ko alam kung meron It is only through equipping ourselves, with God's Word that we can effectively do what God wants us to do. Hindi mo magagawa effectively ang pinagagawa ni Lord kung hindi ka filled, kung hindi ka equipped ng salita ng Diyos. Amen po ba yan? May po ba? Kailangan mong kargahan kailangan mong punuin. Kailangan mo talagang balutan ang buhay mo ng salita ng Diyos. Amen? 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hindi po ba? Dapat yung salita ni Lord, tinuturuan ka, nire-rebuke ka. Huwag lang tayong ma-excite. Grabe, ang ganda nung na-devotion kong salita ni Lord. Di ba? Dapat, di ba, part yun na-excite ka, na-encourage ka, na-challenge ka. Pero parte din ng pag-meditate mo ng word na nasasaktan ka. Hindi lang yung tamis ng word ang kinakain mo, pati yung asim tsaka pait niya. Bakit? Binabago ka niya Amen? Sabi ng Bible sa Jeremiah, the word is like a hammer. Dapat pinupukpok ka ng word. Diba? Ilan dito naniniwala yung katabi mo, dapat pukpukin ng salita ni Lord. Tigas ng ulo Amen? Diba? Sabi din ng Bible that the word is like a fire. Sana masunog ka. Sabi nung isa, wag naman, pambira. Ang itim ko na nga Kakadagat mo yan. Sabi ng isa, hindi pa nga Di ba? Hello? Di ba? Ano sabi ng Bible? So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Di ba? Kung walang God's Word, walang equipping, walang thoroughly equipped for every good work. Anong good work ang pinagsasabi mo? Wala kang God's Word. Yung God's Word ay para sa good work. Kaya kung walang God's work, edi wala ding good work. Puro bad works lang ang gagawin. Mukha lang good lahat, pero ang ending bad. Ang tutulong sa'yo to do God's good work is God's Word. Amen? Diba? Kaya nga, a disciple that is separated and dehydrated to God's Word is a disciple that is unequipped and unable to do God's good work. Tama? Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Baka dehydrated na yan ang salita ni Lord.
Tigang na yung buhay mo. Hawakan mo nga, dry na siya. Tama ba? Bakit? Hindi basa ng salita ni Lord yung buhay. Amen? Hello? Kailangan, di ba, punuin mo, basain mo ang buhay mo ng salita ni Lord. The Word is water. The Word of God is water. Amen? Last, tapos na po ako. The life and the light of a disciple is God's Word. Ang buhay mo at ang ilaw ng buhay mo, walang iba kundi salita ng Diyos. Amen? Tama ba? Ilan dito naniniwala na ang buhay mo ay salita ng Diyos? At ang liwanag ng buhay mo ay galing sa salita ni Lord. Verses 4 to 5, in Him was life. Nasa Kanya yung buhay eh. Tama ba? Ang dami tao gusto ng buhay pero ayaw ng salita ni Lord. Hindi pwede. Diba? In Him was life eh. Nasa Kanya, na kay Jesus. Sino si Jesus? Siya yung eternal word eh. Diba? Kinonect si Jesus sa Word. Kaya kung gusto mo ng buhay, kailangan mo si Jesus. Paano mo makikilala si Jesus? Word of God. Nasa Kanya yung buhay. Nasa Word ang buhay. At yung buhay na yon was light of all mankind. Buhay na buhay, maliwanag na maliwanag ang buhay. Pag-iisip, emosyon, actions, and decisions ng isang taong kargado ng salita ni Lord. Tama ba? Buhay na buhay. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang buhay na buhay? Tama ba? Okay. O parang kakabuhay lang. Eh, alam mo, trending yan. Resurrection naman eh. Kakabuhay ko lang. Diba? May mga tao parang si Jesus eh. Namamatay, tapos nabubuhay uli. At least nabubuhay naman. Tama ba? Okay. Amen? Word of God ang buhay natin. Walang buhay, walang lakas, walang passion, walang drive, walang excitement, walang enthusiasm, walang joy ang isang taong walang salita ng Diyos. Diba? Hello? Kaya alam mo, minsan pag malungkot tayo, yung kalungkutan mo ay hindi talaga resulta ng malungkot na nangyari sa'yo. Yung kalungkutan mo ay resulta yan, tama ba, ng paglayo mo sa salita ni Lord. Kasi kung malapit ka kay Lord, kahit may pangit na nangyari sa'yo, hindi ka malulungkot. May magpapasaya sa'yo, may mag-aaliw sa'yo, may sasalo ng kalungkutan mo. Amen? Hebrews 4 verse 12, okay? Lapit na ba matapos? For the word of God is alive and active. Grabe yung salita ni Lord, buhay. Buhay na buhay. Pag buhay pala, dapat active. Tama ba? Pag buhay, active. Hindi mo pwede sabihin buhay na buhay ka, tapos hindi ka active, lagi kang absent. The Word of God is alive. Tingnan mo yung katabi mo, alive ba? Tama ba? Active. Kanta ng worship natin kanina, alive na alive. Amen? The Word of God is alive. Hindi pwedeng yung Word of God alive na alive, tapos yung disciple na may hawak nito, patay na patay. Diba? Diba? Pag kinamusta mo, kamusta ka? Eto, okay lang. Diba? Pag kinamusta ka, grabe si Lord. Ang tindi ng ginagawa ni Lord. Nagbukas kami ng satellite sa Santa Rosa. Excited kami punuin. Alive. Grabe si Lord. Puno na yung satellite namin sa Muntinlupa. Excited nga kami. Amen? Tama ba? Hello? Malapit na yung satellite namin sa Nagkarlan. Naku, pupunuin namin yan. Mag-invite kami. Alive. Amen? Hello? May mga taga-Bacoor tayo dito. Amen? Di ba? Ay, grabe, magbubukas na kami. Alive. Nakakabuhay ang salita ni Lord. Nagdadala siya ng buhay. Kaya alam mo, pag puno ng salita ni Lord yung buhay mo, may life eh. Tama ba? The Word of God will always bring activity into the believer's life. May dala siyang activity. Kaya pag walang nangyayari sa buhay mo, sign yan, walang Word of God. Kasi wala nagpapagalaw sa'yo eh. Walang nagpapa-active sa'yo. Kulang sa battery. Kulang sa charge. Amen? Diba? Hindi pwedeng pumasok yung word sa'yo tapos, diba, kung kailan ka nag-devotion sa katinamlay. Grabe, kakatapos ko lang mag-devotion. Kaya alam mo, tinatamad ako ngayon, lumabas eh. Ha? Paano nangyari yun? Diba? Kung kailan ka nag-church, saka ka nalobat? Amen. Hindi pwede. Amen? Hello? Tama ba? Hindi talaga usapin yung laki at dami ng gagawin. Ang usapin talaga yung laki at dami ng salita ni Lord na karga-karga mo. Amen? Tama ba? The Word of God is so powerful that when a disciple is filled with it, hindi ka talaga mako-contain. Patatakbuhin, paaandarin ka nito eh. Amen ba?
Ito pa mas matindi. Di ba? I'm about to end. Sabi pa ng Bible, the darkness has not overcome it. Ang isang tao na puno ng salita ni Lord, hindi tatalunin ng kadiliman. Amen? Hindi tatalunin ng problema, hindi tatalunin ng persecution, hindi tatalunin ng temptation, hindi tatalunin ng kawalan, hindi tatalunin ng kahirapan, hindi tatalunin, di ba, ng depression, hindi tatalunin ng salita ng tao, hindi tatalunin ng anumang bagay na madilim. Bakit? Sabi ng Bible, the light shines in the darkness. Amen. Balik mo lang yung verse 3, yung verse 4 to 5, di ba? Yung salita daw ni Lord, okay, in Him was life, yung buhay na yon na galing sa salita ng Diyos ay ang ilaw, at yung ilaw na yon ay hindi tatalunin ng kadiliman. Kapag ang ilaw ng buhay mo galing sa kaliwanagan ng salita ni Lord, kahit anong kadiliman ang dumaan sa'yo, hindi didilim ang buhay mo. Mas makapangyarihan parati ang liwanag ng salita ng Diyos kaysa sa kadiliman ng buhay na darating at ipadadala ng demonyo sa buhay mo. Amen? Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Hindi na si David, sabi niya, hindi na diliman. Si David ay dumaan sa napakatitinding laban ng buhay niya, pero hindi na diliman. Bakit? Yung salita ni Lord, lampara. Okay? May lampara siya ng pag dinadaanan niya. Okay, tapos a light on my path. Amen? Darkness is not the real problem. Problem is not the real problem. Tama ba? Testing is not the problem. The real problem is not the presence of darkness, but the absence of light in our lives. Hindi talaga problema yung kadiliman. Ang problema, sa panahon ng kadiliman, wala kang liwanag. Yan ang problema. Hindi mo naman iindahin ng dilim kung may ilaw ka Mag-brown out, okay lang, may generator kami. Tama ba? Okay. Pag brown out, naku, patay. Okay? Hindi ako makapag-charge low bat. Di mo lang problemahin yung brown out kapag full bar ka yung cellphone mo Hello? Hindi kayang i-overcome ng darkness ang isang disciple na punong-puno ng light of God. Hindi ang kadiliman ng mundo ang problema, kundi ang kakulangan at kakapusan ng salita ng Diyos na magsisilbi ng matinding liwanag sa buhay mo kung meron ka neto. Amen? Magiging powerful lang ang darkness pag wala kang light. Amen? Pero pag kargado ka ng light, darkness is never a problem. Amen? Problem is never a problem. Anxiety, depression is never a problem. Amen? You are filled with the light of God. Amen? In fact, palalakarin talaga tayo ng Diyos sa darkness. Kaya kaya binigyan ng light May darkness talaga Okay, ang sagot ay hindi umiwas sa dilim. Ang sagot ay lumakad sa gitna ng dilim na punong-puno ng liwanag. Amen? We are called to be the light of this world. Paano mangyayari yan? Fill your life with the light of God. John 8:12, last verse, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Hindi niya sinabing will never walk in darkness dahil hindi lalakad sa dilim. Lalakad sa dilim, pero hindi madilim. Bakit? Puno siya ng liwanag. Amen? But will have the light of life. Ano ibig sabihin po nito? Walking with Jesus means walking under the guidance, leading of God's Word. I think time na for us, di ba? Para alam mo, you know what? Kung nakikita niyo po yung trend, tapos na po ako, ng mundo ngayon. Our world right now is, alam mo, pasyalaw ng pasyalaw. Yung mga bagay na mali before, ngayon, common na lang. Later on, magugulat tayo. Di ba? Masyado ng, alam mo yon, pinapalabnaw ng mundo ngayon ang kasamaan. Later on, masasabi, hindi, ginagawa naman na ng lahat ng yan. Tama ba? Kaya alam mo, nakalagay naman sa Bible na sa huling araw, tama ba, mamumuhay ang tao nang ayon sa gusto nila at babaluktutin nila ang lahat ng bagay para magmukha itong tama. Kaya anong sagot, diba, ng Bible? Balik sa salita ni Lord. Dapat yun ang standard mo. Tama ba? Hindi ang tao ang magsasabi ng mali at tama. Ang salita ni Lord. It's the Word of God. Yung ng standard natin. Pag sinabi ng salita ni Lord mali, kahit sabihin ng buong mundo tama, mali yan. Tama ba? Pag sinabi ng salita ni Lord, layo ka dyan. Kahit sinabi ng lahat, di. Ikaw na lang ang hindi gumagawa. Sumama ka na sa amin. Sabi ng salita ni Lord. Alam mo,
Time na for us to live our lives under the guidance of God's Word. Sana nagpapatakbo sa iyo Word. Kada gising mo, may pinangahawakan kang Word. Dapat may Word kang hawak. Dadaan ka sa problema, dadaan ka sa pagsubok, dami mangyayari sa iyo. Tama ba? Anong hahanapin mo sa salita ni Lord? Lord, anong sabi mo? Tama ba? At sa panahon na nagkakaproblema ka, anong hahawakan mo? Hindi, hawak ko salita ni Lord. May sinabi si Lord sa akin. Dapat dun ka. Ang mga disciples, tama ba? Ang mga apostles, ang lahat ng mga mananampalataya ng unang panahon, they live and die. Ang hawak lang nila salita ni Lord. Amen. Tama ba? Stop being led by your emotions. Stop being led by your thinking. Tama ba? Higher knowledge. It's not what you know. It's not how you feel. Tama ba? It's what God's Word says. Bakit? Yung salita, hayaan mong si Jesus ay magkatawang tao sa buhay mo gamit ang salita niya. Tama ba? Dapat si Jesus yung Word ay nag-incarnate kay Jesus. Nagkatawang tao eh. Amen? Dapat yung salita ni Lord mag-manifest sa buhay mo. Dapat yung John 3:16 magkatawang tao sa iyo. Amen? Jeremiah 29:11 magkatawang tao sa iyo. Hindi, grabe, may plano si Lord sa akin eh. Kahit dumadaan kami ngayon sa pagsubok, sabi ni Lord, may plano siya eh. Doon ako hahawak, hindi sa sitwasyon namin ngayon, hindi sa nararamdaman ko ngayon, hahawak ako sa salita ni Lord. Tama ba? Let the Word, the eternal Word, tama ba, incarnate, magkatawang tao at mabuhay siya sa iyo. Tayo po tayong lahat. Iikot ang lahat, ang buhay mo, ang service mo, pagsunod mo, paglilingkod mo, pagsamba mo, pagsunod mo kay Lord. Lahat ng yan iikot sa salita ni Lord. Kaya kapag wala kang salita ni Lord, nakakalungkot. Iikot lang ang buhay mo kung saan-saan. Pabalik-balik. Time na for us to be driven, to be led by God's Word. Can we close our eyes? Pipikit tayong lahat. At ngayon, you commit your life na talagang, Lord, from now on, lalakad ako. Di pwedeng tinanggap mo si Lord, kapatid. Ang pagtanggap mo kay Jesus ay kasama ng pagtanggap mo sa salita ni Lord. Mula ngayon, kailangang lumakad at mamuhay ka sa salita ni Lord. Go back to the Word. You cannot separate yourself to God's Word. Hindi totoo. Hindi totoong okay lang malapit sa Panginoon pero malayo sa Word. No. In fact, ang totoong sukatan ng paglapit mo sa Diyos ay kung gaano ka kalapit sa salita ng Diyos. Gaano katindi ang kapit mo sa salita ng Diyos. Lagi ilalayo ka ng demonyo, lagi ilalayo ka ng mundo, lagi ilalayo ka ng mga tao na mali. Palayo sa salita ni Lord. But do not allow anything, anyone, any thought, any feeling, any teaching, any doctrine, lahat ng bagay na nagdadala sa iyo palayo sa salita ni Lord ay mali. Go back to the Word. Pwede ba kausapin mo ngayon si Lord? Di na ako magpapatawag sa harapan, pero ikaw, ang gusto ni Lord ay hindi ka lumapit sa harapan, pero ang gusto ni Lord, magbukas ka ng buhay mo sa salita ni Lord talaga. At gawin mo talaga tong standard na, Lord, papabad ako, Lord, sa salita mo. At kung may hawak ang word dati at nabitawan mo, pwede ba kumapit ka uli? Panghawakan mo yung salita ni Lord. Huwag mong hayaang mabura ng sitwasyon mo, ng emosyon mo, ang salita ng Diyos sa buhay mo. Powerful yung word. Yan ang magsisilbing liwanag mo sa kadiliman. Yan ang maglalayo sa'yo sa error. Yan ang maglalapit sa'yo sa Panginoon. In the beginning was the Word. Mag-umpisa ka sa Word. Magpatuloy ka sa Word. Dumikit ka kay Lord sa pamamagitan ng pagdikit mo sa Word. Through Him, all things were made. Yung salita ang mag-a-accomplish at magiging key para yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo ay mangyari sa'yo. At gusto ng Diyos na magawa mo ay magawa mo. At ang buhay mo ay lagi dapat nakadikit sa salita ni Lord.
Totoong nabuhay at namatay muli ang Panginoon. Meaning, hindi sayang ang faith mo. Hindi sayang ang oras na igugugol mo sa salita ni Lord. Walang sayang, kaya nga magpatuloy, magpakalalim, magpakalakas sa pagsunod, pagsamba, at lalo pag-aaral ng salita ni Lord. Sweeter than honey, better than wine. How sweet is your word. Ang sarap ng salita mo, Lord. Ang tamis ng salita mo. Mapait yung salita mo, Lord, pero binabago ang buhay ko. Sweet is your word to Your word is our life. Your word is our lamp. Your word is our life, Jesus. Panginoon, nagpapasalamat kami. At kami po ay binalik mo sa yaman ng salita mo. Nalayo, bumitaw, nagkaroon ng distansya, nagkaroon ng wall. Kaya pala, Lord, bumigat at pabigat ng pabigat ang buhay namin. At papunta na kami, Lord, sa disaster. Salamat. At ngayon, binalik mo kami, binawi, Panginoon, nag-U-turn kami, babalik kami sa Word. Magme-meditate ng Word, lalakad sa Word, kakapit sa Word, patatakbuhin ang buhay namin ng Word. Wala nang ibang salita na magiging malakas, makapangyarihan, at maingay sa buhay namin, kundi salita mo lang. Kung hindi ito salita mo, hindi namin yan bababaran. We will reject, Lord God, any words that contradicts your word. Salita mo lang ang panghahawakan namin. Lord, may you fill our hearts, our lives, our minds. Lord God, subjugate, conquer. Lord God, rule our lives, our hearts, our emotions, our thinking, our ways, our lifestyles with your word, oh God. Salamat po. Thank you, Jesus. Pagliwanagin mo ang aming buhay gamit ang iyong salita. So then, we could discover and know you more and more. We love you, Lord. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you.